Magandang araw po sa inyong lahat, sa mga viewers, subscriber, at lalo na sa mga candidate soldier, applicant, sa mga kabataan natin. So, nandito na po ito sa final phase ng training sa first week ng module ng lecture ng candidate soldier. So, kailangan yan, ang ano natin dyan, paano natin ang history, tapos ang army units or EAP Branch of Service. So, unahin mo natin ang chain of command. So, ang chain of command po is sa major services is ganito po yan. From President, Commander-in-Chief, to Secretary of National Defense, to Chief of Staff, Vice Chief of Staff, then to branch of service commander na, Army Commander, Air Force Commander, or Navy Commander. Then down to Area Commander, Southern Luzon Command, Northern Luzon Command, Western Mindanao Command, Western Visayas Command. So yan na po mga Area Commander. Pero ang Army units po ay mayroong tinatawag na 11 po, 11 ang infantry division niya. 11 ang infantry division niya. Infantry division niya, 11 yan. Tapos isang armor division, isang combined arms brigade, isang artillery regiment, isang engineer brigades, at isang aviation regiment, and one combat support unit. Tapos meron pa tayong specialized units. Ito tinatawag na Special Forces Regiment Airborne. And sa communication naman, ito tinatawag na Army Signal Regiment. Yan ang in charge sa mga communication. Then sa military operations sa civilian, ito tinatawag na Civilian Military Operation. Then isang light reaction regiment. So, ang Army meron din tinatawag na Functional Command. Ito tinatawag na Army Support Command, Installation Management Command, and Reserve Command, Philippine Army. Excuse me po. Ngayon, ang division na 11 Infantry Division, 11 Infantry Division, number 11, Infantry units po yan. Ito nito na 1st Infantry Division, 5th Division, and 9th Division, 5 Officers Engineering Brigade, and 55th Engineering Brigade, 2nd Infantry Division, 6th Infantry Division, 10th Infantry Division, and 3rd Infantry Division, 7th Infantry Division, 11th Infantry Division, and 4th Infantry Division. Yan po sa Cagayan de Oro City, sa area ko. And 8th Division, ito po yung sa Visayas, and 54th Engineering Brigade. So, mga specialized unit niyan, meron po tinatawag na specialized unit po yan. Diyan lang talaga siya Ito po tinatawag na, yung binanggit ko kanina, ito po yung Special Forces or Airborne. Meron po tayong Army Artillery Engineer, Brigade. Pero regiment ito hindi ito engineer. Brigade to, Army Artillery Regiment ito. Tapos, 1st Scout Ranger Regiment, Army Signal Regiment, Aviation Regiment, and Civilian Military Operation Regiment, and Light Reaction Regiment. So, light reaction, ito yung mga light reaction force, yung mabilisan ang movement, may gulo doon, yun, padala agad. So, yun po ang tinatawag nating ng Philippine Army. Sa history po, sa Philippine Army, yun po i-discuss po natin yan.
sa ngayon po ang strength ng ng Philippine Army, strong Philippine Army is 102,000 active duty, then 102,000 reserve duty. In case in time of war, pwede kunin agad yun, automatic na dito. So, all in all siguro, kung ma-convert yun, is 200 plus thousand lang po tayo ang ating ground forces. So, ang topic natin dito ay Army lang po. Hindi po kasali ang Navy o Air Force. So, ang Army units, ang history po talaga niyan ang founder niya nung pinaka na-assign sa primerong establishment ng ng Philippine Army, ang na-designate diyan parang 1935 yung Commonwealth government pa yan. Si General Artemio Ricarte. Pagka-research ko niyan nalaala ko pa na-research ko yan. Si General Artemio Ricarte, parang West Pointer yan. Sa West Point nag-aaral. Pero i-confirm ko pa yan. Medyo nalilimutan ko na kasi senior citizen na po tayo. So, yung ng revolution, nung nag-establish ng revolution, na si Andres Bonifacio nag-start na ang revolution ng Philippine-Spanish War. Philippine-Spanish War. Then, yun nga, nagtatag siya ng isang katipunan. So, doon revive na ang Philippine Army na develop hanggang napunta na kay General Artemio Ricarte ng Commonwealth Government 1935. Panapan ni Manuel Quezon, according to history natin. So, in honor kay Andres Bonifacio, so yung headquarters ng Philippine Army sa Taguig, dati Makati City yan, pero ngayon Taguig City, nakuha na siya, nanalo na sila, may court order na ang Supreme Court sa geological boundary nila or area boundary sa city boundary. Nakuha siya. So ngayon ang Fort Bonifacio ay Taguig. So in honor kay Andres Bonifacio, ang headquarters ng Philippine Army ay pinangalan sa kanya. Ito tinatawag na Fort Andres Bonifacio. Fort Bonifacio. So yun pa ay nakalocate sa Taguig City. Dyan po kasi ako nag-training primero. Then nung actual na kami, doon na po kami sa Isabela. Itong Port Magsaysay. Sa Port Magsaysay pala. Palayan City. Hindi Palanan. Palayan City. Palayan. Under siya ng Palayan. Port Magsaysay. So under siya ng 7 Division. 7 Division po yan dyan Doon kami sa Port Magsaysay sa pinakabukid. Sa Taklang Damulag, ang layo. Doon na kami nag-stroke, spring orientation course. So, yun ang ang first na lecture sa kanila. So, sa susunod niyan, katapos nito, ipapaliwanag din sa kanila, sa mga estudyante, ano ang Forces of the Philippines. So, ang Forces of the Philippines, EAP, ang pinakaano nilang EAP, G1, G2, G3, G4, G5, G6, ganyan yan. G1, yan ang administrative, G2, yan ang intelligence, G3, yan ang operation, ang G4, yan ang supply, ganun po yun. Pagdating na po sa mga branch of service, ay iba na po. Yun G yun, J. Sa branch of service naman po, Philippine Army ay G1, G2, G3, G4, G5, G6, 7. Ang G7, controller na yan. Yun yung sa finance, yun yung nagano sa mga pera, sweldo o allowances ng mga army o nagpa-follow up sa mga necessary documents para sa mga claim. Opo. So, G1. Pagdating na po sa mga division, ayun po ganun din yun, G1, G2, G3,
G na, G, parang G. Iba yung J sa ano yun, higher quarters na yun, sa Camp Aguinaldo na yun. Pagdating po sa mga batalyon, ang tawag dyan S1, S2, S3, S4, ganyan. So, wala pa tayo na ano sa batalyon na topic kasi ang kada division ay nagka-cover ng 4 o 3 batalyon. Pero ang division, mayroon din siyang brigade. 2 o 3 brigade. Ang brigade may sakop din ng batalyon, 2 o 3 na batalyon. O 4 ba? So, yan ang po ang composition nila. So, ang sunod na topic na po natin, sunod na video is about the siguro history na ito sa module nito. Kasi tapos na tayo sa pagpakilala sa kanila sa mga units, sa tinatawag na structure, organizational. Ito po yung structure, organizational chart, yung in-explain ko sa inyo. Then, na main topic tayo sa Army, Press of Service, Army units, kasi Cadet Soldier ng Philippine Army na nag-training. So, ginaguide natin sila in advance para pagdating nila doon, meron na silang ito po lang sinasabi ni sa napanood ko sa video. So, ini-share ko lang sa inyo ang aking knowledge, experience during my service, din pati sa training, mga schooling ko, din yung assignment ko sa field duty, ini-share ko lang po sa inyo. So, next topic po natin to, sunod na video is about the rank and insignia. Kasi kailangan yung alam ng mga Cadet Soldier kung anong mga ranggo dapat nilang malaman. Then sunod na video naman, ang PN allowances naman nila. Tapos pagdating na lecture na yan about mga So maraming tayong video dapat malaman sa Armed Forces of the Philippines, sa Armed Forces of the Philippines, lalo na sa branch of service ng Philippine Army. Wala pa tayo sa Navy and Air Force. So, tsaka natin i-take up yan. Dito mo tayo sa Army. Mahaba po itong Army. So, yun lang po. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay, pagpanood sa aking video. So, sa mga subscriber ko, kung hindi pa kayo follow or subscribe, just click the button of subscriber. Mayroon pong green subscriber button dyan. Tapos, meron po akong ibababa na link ng previous video ko para makasunod po kayo. So, I drop the link sa description below. So, yun lang po. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo lahat. Magandang buhay. Mabuhay po ang bansang Pilipinas. Bye-bye.